komunikasyon at nagiging kasangkapan upang maresolba ang mga alitan. So, naliwanagan ang mga isyu at makabuo ng tamang desisyon. So, sa pamamagitan ng pangangatwiran ay kasamaan. Kung naamoy conflict is maresolba ninyo. Pero dili ko sa inyo yung mga twiran mo nga tama. Dili, gamitan o lumigal o maayos na pamamaraan. Basta-basta lang kayo mga natiran, bisag wala na sa lugar. Wala na naman ako. So, magamit yun ni siya ang mga natiran sa bisan sa akong kadadlaw nga kinabuhi. Sa muna, natay ka istorya, natay ka argue, kato nandong i-point sa dangatong point nga sakto sa da. So, ano na? So, naasad ni siya sa trabaho. Dili pa na maligyan, yan na may conflict. Yes. Sa eskwelahan, natin na siya. So, ginagamit ito para marisolba. Dili para ang saman. Magkagulo, gaway. Oo, makigaway. Dili ikuan. Kung sana improve yung point, bisag wala na nagkadimao. So, ang pangangatwiran ay ginagamit lalo na sa kanang akademiko sa kanang pagkuhan, magpaliwanag or magkuhan sa iyang punto nga or magkuhan sa iyang punto or stand. So, narito ang mga pangunahing kahalagahan ng pangangatwiran. So, pagbibigay katarungan sa panig. So, sa pamamagitan ng pangangatwiran ay papaliwanag natin ang ating posisyon at mas nauunawaan ng iba. Kaya diba, sa debate, diba duha na ka? Side. So, kung asa ka na po siya, gamit ang pangangatwiran, mas matagaan mo katarungan na nung dira ka nabutang. So, kaya kung dira ka, ganaman paksa or ganaman imuhang kanangkuan, muna yung ibag laban, imuhang depinsaan. So, lohikal na pagpapasya, tumutulong ito upang makabuo ng mga katwirang desisyon batay sa ebidensya. O kapag ikaw naman katwiran, labi na kung debate, hindi ka pwede magbigay ng mga pahayag na wala ka ebidensya. Dapat na-adjud kayo mga ebidensya. Pagpapalawak ng kaalaman. Of course, nagiging bukas ang ating isipan sa ibang pananaw na siya magpapalalim na ating pag-unawa sa mundo. Kaya kung kuhan ka nito kawatwiran, daghan mo ka nagbasahon sa usaka mo, kuhan dyan diretsyo, magpipag-debate. Of course, nasipon sa imo ang pikas side, nasad kayo alert sa ilaha ka mga stand. Sa ilang stand. So, narito ang mga katangian ng pangangatwiran. Una, lohikal, makatarungan, nakabatay sa ebidensya at organisado. So, ang lohikal, ang bawat argumento ay dapat nabatay sa tamang lohika o rason. Ang lohikal na proseso ng pangangatwiran ay naglalaman ng konkretong ideya na humahantong sa malinaw na konklusyon. So, sa pangangatwiran, dito nagtataguyod ng maayos na komunikasyon at nagiging kasangkapan upang masabi or marisolba ang isang argumento or ang isang alitan. So, maliwanag na ang mga isyu at marisolba at mabigyang liwanag ang mga isyu at makabuo ng tamang desisyon. Dili magpadalos-dalos. So, makatarungan. Sa isang makatarungang pangangatwiran, isinaalang-alang ang pagkakaibang panig at binibigyan ng pantay na timbang ang mga ebidensya. So, sa pangangatwiran, dili mo ikuan nga ang imong tanang stand is makatarungan. Dili mo, bigay kang sarili mo opinion, pero dapat supported siya sa evidence. Next is, nakabatay sa ebidensya. Ang bawat pahayag ay dapat suportahan ng mga pruweba, datos o iba pang mapagkatiwala ang impormasyon upang maging paniwala. Okay, so